Nakakaawa po si Reyna, mga kabayan natin. Pinag-aagawan na ho siya. Kuya, iramin mo yung bata. Hindi ho kaya yung ilan po sa mga sponsor nakipagsabuatan na po dito po sa kamag-anak po ni Reyna. Saka ano no, wag niyo na pong gamitin si Reyna. Wag niyo nang gamitin si Reyna para mangolekta. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po kay Reyna. Dahil si Reyna po sa ngayon ay parang nakakaawa. Siya po ay pinag-aagawan. Tapos yung mga nakapaligid po dyan, yung mga nagpapakita po ng pagtulong o kaya pag-i-sponsor, meron hong ginawa na mukhang hindi maganda po sa kalingap. Tapos ang tanong ngayon, bakit nga kaya parang sumasabay yung pagsundo po kay Reyna o kaya parang gustong kunin po muna nung kanyang tiyuhin at saka po nung kanyang lola? Sino ho kaya ang nasa likod po niyan, mga kabayan po natin? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow po yun, yung page na yun. Tapos pwedeng i-like, tapos i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po. Tapos sina Kuya Val Santos Matubang, sina Kalingap Rab, sina Ate Edna Vlog, si Ruel of Malalag at sa Kapi Jabri Sniper, suportahan din po natin. So maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung pinaka-main subject natin sa pagkakataong ito. Ito po ay patungkol po kay Reyna, na kung saan si Reyna ho, ay alam naman po natin na talagang malaking bahagi po yan sa channel po ni Kalingap Rab. At malaki na rin po ang naitulong ng Team Kalingap po sa kanya. At hindi lang po sa kanya, pati po sa kanyang kapamilya, kahit papaano po mga kabayan natin. Alam natin, napagawan na po yan ng magandang bahay, konkreto ho. At nung time na yon, isa po yun sa pinakamagandang pabahay po, mga kabayan natin. Sa inyo lang pong kaalaman, baka sakaling meron pa po dito hindi nakakaalam, patungkol po sa tulong na ginawa po ng Team Kalingap kay Reyna. At bukod po dyan, alam natin, ang kalagayan po ni Reyna ay maayos. Meron po nag-aalaga, tumitira po sa maayos na tirahan sa ngayon, may nagpapakain, may nagpapaaral, at lahat po ng pangangailangan niya na ibibigay po, mga kabayan po natin ng Team Kalingap. Ngayon ang tanong, bakit bigla-bigla nagkaroon po ng issue? Yung isa po dyan, pagbawi daw po ng sponsor ng pinadala pong pera. Tapos pangalawa, yung pagpunta po ng tiyuhin niya doon po sa lighthouse para bawiin po si Reyna. Ngayon para mas maganda po ang usapan po natin, umpisan ko po muna na ipakita po sa inyo, nung pumunta po yung tiyuhin kasama po yung lola, doon sa bahay po ni Kuya Val Santos Matubang. Ito po yun. Mawi ka na raw? At po, kuya. Ha? At kuya. Hindi ko alam, doon ka muna. Huwag kang painit. Kukunin na si Reyna, kukunin. Yan po yung lao. Kukunin na si Reyna. Ay, di man pala. Sabi ko kunin. Ano sabi ni Tiyo? Sabi ko kukunin ni Reyna. Si Reyna, baka na-miss lang ni Lola. Namimiss lang. Sabi po sabi ni tiyuhin kanina hihiram. Ay, hiramin daw. Pwede po kasi ipaalam mo na sa sa nanay. Kung pag sinabi ng nanay na ipapahiram, wala problema sa amin. Tinawagan ko nga po si Bella na kuya. Oh. Hindi man daw po niya alam na pupunta sila. Kuya, iramin mo yung bata. Walang problema yon. Kung ipapahiram, pero dapat alam ng nanay. Kasi nanay kasi... Tawagan niyo daw po. Oh. Tawagan Kasi nanay kasi ang nagdala dito, dapat siya rin ang kumuha. Hindi kayo. Ay, ibabalik din naman po. Kahit po, dapat ang nanay ang kumuha rito. Ako po ang pinakalula. Kaya nga tawagan mo yung nanay, kausapin niya. Tawagan ko lang po. Pag sinabi na ni Melanie na kunin, walang problema sa amin. Kahit pa kami maghatid. Ito halimbawa, kinuha nyo, nagpayag kami. Hindi alam ni Melanie siya nagdala kiran dito. Ay, pupuntahan po na. Paano kung halimbawa may mangyari sa bata, kami sisining Melanie? Napaliwanag mo? O, ganun yan. Pupuntahan po na. Di rin tawagan nga ni muna, kung papayag si Melanie, walang problema yon. Pero pagka hindi po, wala kami magagawa. Punta ka rito na yung anytime, walang problema rito.
Oh, magpaalam na. Sakay mo kami. Oh, Lain mo ka naman lang. Nakapin mo muna si Lula. yan. Hindi yan pwedeng dalhin. Sige na, ingat po kayo. Maliwanag po doon. Parang gusto po munang kunin po si Reyna. Kaso nga lang po, tama naman si Kuya Val Santos Matubang, kung sakasakaling kukunin, dapat meron po munang permiso o kaya pumapayag yung kanyang nanay. Dahil yung nanay po ni Reyna, yun po ang kausap ni na Kuya Val Santos Matubang nung iniwanan po si Reyna sa kanila. At yan po ay meron pong kasulatan yan sa barangay na pagkasunduan po yan. Nice. At masasabi natin, tama ho yung desisyon po ni Kuya Val Santos Matubang na huwag pong basta ibigay si Reyna po doon po sa tiyuhin. Dahil hindi po natin alam kung saan dadalhin or ano ang nasa likod nun. Bagamat siyempre po gusto ko lang po munang isingit din po yung patungkol po sa lola. Kasi yung lola po ni Reyna, kahit po nung umpisa, mabait po yan doon sa mga nakaraang vlog po ni Kalinga Prab. Hindi ho natin nakita niya ng hindi magandang pag-uugali o kaya hindi magandang pakikisama po kina Kalinga Prab. Siguro ho nataon lang na ano po, talagang namimiss niya rin po si Reyna. Kaya sumama siya dito sa tiyuhin niya na parang gustong hiramin po muna si Reyna. So sana po yung lola po ni Reyna, maintindihan po natin, lalo't matanda na rin po yan. Huwag sana nating ibaso ng mga viewers natin, huwag naman po. Ngayon puntahan na po natin yung isang side naman ho, para kumbaga sa puzzle, mai-connect po natin ang pinag-uusapan natin sa ngayon. Dito po kasi mga kabayan natin, kahit po si Reyna ay meron na pong bahay, magandang bahay, meron pong grupo na naglikom di umano ng pera para ipatayo po ng isa pang bahay po kay Reyna. Ito po, balikan po muna natin sandali noong 16th birthday po ni Reyna na kung saan nakatanggap po siya ng 1.5 million more or less na regalo. Ngayon puntahan po natin yung mula po sa grupo na kung saan ay nangako po sila na meron na silang pera na mahigit 500,000 noong birthday po ni Reyna. So panoorin po muna natin yung grupo na yan. Ito po yon. Kami po ay nagmula po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija po. Ayun po. In behalf of our founder na Reyna's Best Team Ever na si Rowena May at ang kanyang buong grupo, kami po ay pinadala dito sa DAED upang ipabot ang aming taos-pusong pagbati sa kaarawan ni Reyna. Higit pa sa lahat na gusto namin ipaabot sa aming munting regalo, pronto para sa bagong pabahay ni Reyna po. Layunin ng grupo namin mabigyan si Reyna ng sariling bahay sa tulong ng mga iba't ibang sponsor at supporters ni Reyna. We are so proud to present sa kabuuang worth of 535,000 pesos. Gusto rin po tayo pasalamatan ni Ma'am Rowena May at si Kalinga Prab sa ibinigay ng kaskas po at support na po. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng mga buting sponsors po. So ayun po mga kababayan po natin, yung grupo na yan po yung madalas pinag-uusapan po ngayon sa social media. Kapag ka po ang pag-uusap ay binawi yung pera o kaya gustong mag-sponsor kay Reyna, yung gustong mangwakwak, sila po ang tinutukoy. Pasintabi po dun sa ilan sa mga sponsors na kung saan po ay matino naman po. Siguro po doon lang po sa ilan na parang walang tiwala po kay Kalinga Prab, medyo pasensya na ho kayo. Mukhang alanganin po yung ginagawa po natin. Paano masabi? Ngayon, balik po tayo doon po sa pagkakabanggit po ng representative po nila. Sinabi po doon, meron na raw pong 535,000 na gagamitin po sa pabahay ni Reyna. Pero kung itutuloy po natin ang vlog ko sa ngayon, makikita po natin dito, parang hindi pa po yun buo. Dahil dito po sa live ni Kalinga Prab kahapon, nabanggit niya po na yung natanggap niya po na pinadala po sa BDO, pinadala sa GCash, lumalabas, nasa 246,000 lamang po. So, ito yung napadala. Ayan. Okay. Ayan po lahat yung napadala, no? Yan ay binigay sa atin ng ating admin. Ayan, si Erin. Bagamat sabi naman ni Rab, meron pa raw pong hindi naka-check na pinadala po sa mga padalahan. So yan po ang antabayanan po natin. Bagamat sinabi po ni Kalinga Prab patungkol po dyan kung sakasakali, hindi niya po yun isusuli. Kumbaga, ididirekta niya na po yun kay Reyna. Dahil ang intensyon naman po noon ay ibigay po kay Reyna. So kung sakasakali po na yung nagpadala po noon, siya po yung bumabawi, sila na lang daw po ang bumawi kay Reyna. So sana ho maliwanag po yun, mga kabayan po natin, yung part po na yan. Pero ang gusto ko pong i-highlight po dito, doon po sa naibigay na pera na ipadala, lumalabas parang kukunti pa po, 235,000. Tapos yung 110,000, ibinayad naman po sa lupa. So magkano na lang po lumalabas ang parang hawak po ni Rab na pera?
Ano po? Ang tanong po dito, nasaan ho kaya yung mahigit kalahating milyon na sinabi po ng grupo na parang available? Ano mga kabayan natin? Bagamat hindi naman po natin yan hinahanap, kasi unang-una, sa Team Kalingap naman po, meron naman pong kakayanan para magbabahay, tapos tayo naman, bakit naman natin hahanapin yun? Kung napag-uusapan po yan, ay para i-clear lang po yung mga bagay-bagay, kasi marami pong nagpapakalat sa social media, nakasiraan po sa Team Kalingap. Kaya kahit paano po, tayo po ay nagsasalita patungkol po sa mga bagay na yan. Yung binabanggit ko na yun mga kababayan po natin, mas maganda siguro, pakinggan po natin si Kalingap Rab para mas sigurado po tayo dito po sa tinutukoy po ni Kalingap Rab. Panoorin po natin. Ito nga po kasi ang nangyari. Yan, sa mga viewers po ni Joel Salcedo, yung mga nanonood sa kanya. So, ang nangyari po niyan, yung grupo po, may grupo po kasi yan, yung Rowe Name. Ano, yung Rowe Name. Tayo po ay, sige, alam naman natin na ang Kalingap, ako, especially, no, ako, si Papa, hindi po kami naghihingi ng sponsorship. Kasi kaya ko naman pong tumulong kahit wala pong sponsor. Kaya ko magpabayad kahit walang sponsor. Di nga lang ganun kaganda. Kagaya nung kay Carla, may standard lang. Kagaya lang nung kina Dara, yun, kayang-kaya ko po na ako lang yun. Kina Rose Ann, yun, kayang-kaya ko na ako lang yun. Bonus na lang na may tumulong sa akin at kay Papa. Kaya kami po, di kami nangongolekta, di kami humihingi. So, tahimik yung buhay namin, ano? And then, itong grupo ng Rowe Name, nagpadala sa akin, ang kausap yung admin ko sa FB page kasi wala na akong time makipag-usap dyan. So, yun, nagpadala, ano? So, nagdala sa, sa BDO, meron sa remittances, M. Luwilier. Ayan, so nagpadala sila sa BDO ng nasa siguro 200,000 plus, ano? Nagpadala sila, nasa 200,000 plus. Yan po ay para sa pabahay ni Reyna. So nagpadala sila nga, mga Kalingap. Tayo, di naman natin sila pinilit na magpadala sa atin. Sila yung nangolekta, hindi tayo. Sila yung nangolekta para kay Reyna. Ito sa pa lang to, ayan, sa BDO. Ayan. Sa GCash, ayan, Rowe Name, 10,000. Ma'am Irish, 100K. Tapos merong 125K, merong GCash, 11,000. Tapos, minus yung 246,000. Ay, total 246,000. So, ito nga po yung total 246,000 minus yung lupa 110K which is nabayad na namin. So, 136,000 na lang. Wala pa dito yung sa remittances kasi nga kaya po di ko pa na babalik yung sa remittances. Syempre, check ko muna kung nakuha ko na ba yun sa M. Luwilier or sa LBC or sa Kasi alam nga naman ibalik ko basta-basta paano kung di ko pa nakukuha yun. Eh di syempre lugi naman po tayo dun. Saka kay Reyna ko yung ibibigay. Kasi para kay Reyna naman talaga yun. Kung gusto nyong bawiin, kay Reyna nyo bawiin. Unang-una nangolekta kayo dahil para kay Reyna. Tapos ngayon nananahimik kami. Iistorbuhin nyo kami, nagpadala kayo, tapos babawiin nyo sa amin. Diba? Nananahimik kami ni Papa, ako. Then sabi nyo, babawiin nyo yung pera kasi mas mag-iipon pa kayo ng pera para sa pabahay na Reyna. Ako naman, sige, binalik ko yung pera, yung pinadala sa BDO saka sa GCash, binalik ko na po yan. Kahit pa sobrang busy na nga tayo, tapos naabala pa tayo sa ganun na mapadala tapos babawiin. Diba? Kasi masyadong abala. Kaya yun nga po, nagtawag sa akin yung sekretary ata yun, na babawin nga, nakausap ko, sabi ko, sige po, babalik ko na po yung pera, pero wag na po kayong sa amin, tumulong, kasi masyadong po kayo, ay kakaabala po kayo, tawag po kayo ng tawag, tapos ganyan, padala kayo, tapos babawiin nyo, para kay Reyna naman yun, diba? So yun po yung nangyari doon. So binalik namin, kasi saka wag nyo na pong gamitin si Reyna. Wag nyo nang gamitin si Reyna para mangolekta. Wag nyo, kahit pa gusto nyo tumulong, pero wag na, ayaw na namin kumuha ng tulong mula dyan sa grupo ni Rowe Name na yan. So ayun po guys, maliwanag po yun, yung binanggit po ni Kalingap Rab. Una, hindi po sila nang hingi ng sponsorship dito po sa grupo na ito. Kumbaga, kusang loob po nila. Kaso nga lang po, kapag ganitong magulo, kumbaga tayo na nga po ang nang abala, tapos lumalabas po sa ngayon, siya pa po ang sinisiraan. At kinukuha naman po ng mga ilang mga YouTuber o kaya mga nagla-live stream na kung saan mga anti-Kalingap po yun. At hina-highlight po ito.
So ano po ang implications po nito mga kabayan natin? Siyempre ho, kasiraan po ng Team Kalingap. Ngayon ang tanong, tama ho ba ang ginagawa po nila or hindi? I-comment nyo po sa baba. At pag-uusapan po natin yan sa live stream po natin para medyo mahaba-haba po ang usapan po natin. Pero sa pagkakataon pong ito, ang gusto ko pong i-highlight, bakit ho kaya parang nagkasabay yung tangkang pagkuha muna kay Reyna at saka po yung pagbawi ng ilan po sa mga sponsors patungkol po doon sa pinadala po nila kay Kalingap Rab. Hindi ho kaya yung ilan po sa mga sponsor nakipagsabuatan na po dito po sa kamag-anak po ni Reyna. Ibig sabihin yung may parang may areglo na kung sakasakali. Ano po sa palagay ho natin? I-comment nyo lang po sa baba. Pero base ho sa mga pananalita ho no magkabi-kabilang partido, meron pong ilang mga pointers po doon o kaya mga pananalita na medyo duda po tayo. Na mukhang may kinalaman ho dito ho sa sabihin nating pagtatangkang iwakwak po si Reyna. Pwede na! So yung bagay na po na yan, antabayanan po natin dahil yung grupo po nila, desidido na pagawan po ng bahay si Reyna pa rin. Kahit ganyan na po ang nangyari. Kahit binawi po yung pera, so hindi ho natin alam kung ano po ang balak nila. Sila ho ba'y nakikipag-coordinate dito po sa kamag-anak po ni Reyna, mga kabayan natin? Iyan po ay tanong lamang po. Basta ang mahalaga po sa ngayon na gusto ko pong i-highlight dito sa pagkakataong ito ay yung kalagayan po ni Reyna. Nakakaawa po si Reyna, mga kabayan natin. Pinag-aagawan na ho siya. Bakit ho kaya, mga kabayan natin? Ngayon, dito po sa episode natin na ito, ang gusto ko pong i-highlight po uli, o kaya parang ito po yung pinaka-conclusion po natin. Una, si Reyna ho, maayos yung kalagayan. May nag-aalaga, may nagpapakain po dyan, may nagpapaaral. Yung pang-araw-araw niya ho, walang kaproblema. Pangalawa, si Reyna ho, kung ang pag-uusap po ay bahay, meron na po siyang bahay. Anytime, pwede po siyang umuwi po doon siya mag-stay. Kung sakasakaling, kaya niya na po na mag-isa o kaya tumira po doon sa kanila. Tapos pangatlo, bakit ho kaya gustong bawiin ho ng sponsor yung ipinadala? May kinalaman ho ba yun? Dito po sa tangkang paghiram o kaya pagbawi rin po kay Reyna ng mga kamag-anak niya po? Meron ho kayang nagaganap na sabuatan dito po sa grupo ng mga sponsors at saka po dito sa kamag-anak po ni Reyna, mga kabayan po natin. So pag-uusapan po natin siguro yan sa ating live stream. Try ko po mamaya siguro, pag-usapan po natin ng masinsinan po yan. Dahil marami pa po tayong pwedeng i-discuss po dyan. Dahil napansin po natin, merong dalawang big time sponsors na kayang magbigay po ng 100,000, 125. Pero base po doon sa narinig po natin, parang hindi pa po lumalayo doon yung padala. Lumalabas ho ba yung ibang sponsors ay malilit lang po yung na-share? Tapos isa pa pong tanong, meron ho bang nakinabang dito po sa pagko-content kay Reyna? O kaya dito po sa tangkang pagtulong po kay Reyna sa bagong pabahay? So yan po, isasagutin po yan sa mga sunod po nating vlog, sa sunod po nating live stream. Siguro po pansamantala, ito lang po muna. At least alam ko po, medyo naliwanagan po yung ilan na mga nagtatanong, mga nagme-message about po sa reaction po natin sa bagay na ito. So yan lang po muna pansamantala. Pero gaya po ng dati, bago tayo tuloy magtapos, shoutout ko lang po muna ang mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan po sa COOS. Kalingap, OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, hindi ko nakakalimutan ang ating mga subscribers, mga followers sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads at saka napakasipag pong mag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!